Hello mga kabugtaw, may isa na naman po tayong gustong ipaabot sa inyo. Kayo po ba ay parang nananabik din na maibalik ang mga Duterte? Sa panahon kasi ni President Duterte, napakaraming politiko ang takot. Napakaraming adik ang takot at nagtatago, mga drug lords, 'di ba? So kung ibabalik natin ang nakaraan, napakaganda ng pamumuno talaga ni Duterte na hindi maihambing sa ibang mga presidente. Kaya ito po si Bugtaw, ang inyong lingkod. Ang lagi kong sinasabi, pag hindi nyo na intindihan ang Bugtaw na salita, isearch nyo na lang sa Google. Pakinggan natin, may isang pari o isang obispo na gustong ibalik si Tatay Digong kasi gustong-gusto niya daw yung pamumuno ni Duterte. Pakinggan po natin. Kung mayroong napakabait, Pilipino na. Basta matino ang nagpapatupad. Iyan po ang nagustuhan ko sa Duterte administration. Ako po'y nangangarap na ang Duterte mabalik. Ako din. Pansinin nyo, noong panahon niya na nakaupo, mga politiko'y takot na gumawa ng mali. Pati pulis, pati sundalo. Totoo. Takot. Aba, biglang anong nangyari? Ngayon ang mga kurakot Grabe. mga nakaupo. Hmm. Bakit ang isang obispo ay sumusuporta sa ganito? Aba, hindi masamang mangarap ng pag-unlad ng pagkakaisa sa bansa natin. Tama yan. Lahat tayo, di ba? Lahat tayo. Sa edad kong ito, Lahat tayo ay nangangarap na magkaroon ng magandang pamamalakad sa Pilipinas. Lahat tayo ay nangangarap na ang Pilipinas ay makaahon sa hirap. E paano tayo aahon sa hirap kung ang umuupo ay siyang mga kurap? Imbes na yung pera na ginagastos nila, pambili nila ng mga armas ng mga sundalo, ng mga bagsik na mga kagamitan ng mga sundalo ng AFP natin, binawasan pa yung budget. Hindi nyo ba nakita noon na ang during the presidency of Tatay Digong, ang dami-daming mga tagahanga niya na mga taga-ibang bansa na mga presidente, respetado siya. Kitang-kita mo talaga kung paano siya nire-respeto ng mga taga-ibang bansa. Isa na kasi ako, nung umuwi ako, isa din ako na nakakuha ng 20,000 pesos sa uwa. 100% talagang natanggap ko yan. Tapos nung umuwi ako, hindi ako natatakot. Doon ako dumaan sa North Cotabato. Kasi pag uwi ko, martial law. Yan, daming mga army. Talagang napaka-safe ng daan nung umuwi ako. Tsaka hindi ka matatakot talaga pag umuwi ka sa gabi. Confident ka. Kasi ang ganda ng pamumuno ni Duterte. Ngayon, sa panahon ni BBM Bangag, matatakot ka sa mga nangyayari ngayon. Kidnapan dito, hold upan dito, patayan doon, rape dito. Ang dami na pagnanakaw kasi nga hindi nga maganda. Sabi nga sa Proverbs 29:2, kapag maganda ang namumuno o maganda ang pamumuno, syempre magiging masaya ang mga tao. Pero kung ang namumuno ay hindi maganda, nalulungkot ang mga tao. Nag-groan sila. Groaning, sobra pa sa lungkot, sakit na hindi mo maintindihan ang iyong nararamdaman. Kaya patuloy tayo, pakinggan natin to. marami na po akong kasigida dito, mga 30 anyos. Huwag kayo magpapakita. Sa paglalakbay ko po, Hong Kong lang. Ang mga Pilipino, pag nasa Hong Kong, kababait. Hindi nagtatapo ng balat ng candy, nilalagay sa bulsa.
Tama yan. Dito sa bansang aking pinagtatrabahuan, kahit dumura ka dyan, sa tabi-tabi hindi pwede. Kapag yung mga aso ko nilalako ko sa baba, hindi ko pwedeng hindi pulutin yung tae. Kasi magkaroon ako ng penalty na 21,000 pesos ang equivalent sa Pilipinas. Kita nyo? Pag dudura lang kahit saan hindi pwede kasi may penalty. How much more kung ipapatupad yan sa Pilipinas? Siguro ang daming reklamo, 'di ba? Sasabihin, ano ba yan? Wala na ba tayong freedom? Para martial law na to? Oh, gaganon sila. Magdudura lang dyan sa tabi-tabi, bawal? Yes! Kahit pumunta ka ng Singapore, doon bawal din. Hindi pwede. Kailangan pag dumura ka, doon ka talaga sa basurahan. Dito, kahit simpleng galaw mo, may disiplina. Ang Pilipinas, ayaw ng disiplina. Kaya pakinggan natin to ulit. Pag naka-red, tigil. Kahit walang lumalakad na sasakyan, walang tumatawid. Meron tumatawid Ilalayo pa mga natin Chinese. sa Subic ang Pilipino. Pag nasa Subic, ang babait. Law-abiding citizen. Ang tanong, bakit? Alam nila kasi, hindi sila paglalaruan, hindi sila bibiruin ng gobyerno sa Hong Kong. Naran po ba kayo? Ang totoo niyan, Agree yung ako katabi dyan. mo, matino yan. Pakisabi mo sa katabi mo, matino yan. Pag matino ang nagpapasunod. Amen po ba? Amen po ba? Tama yan, kasi nga sabi ko nga, biblical yan. Pagka matino ang namumuno, hanggang sa dulo yan, titino. Pero pagka hindi matino ang namumuno, sigurado maraming ungo, maraming barumbado, maraming masasama, marami ang mga adik, marami ang mga mamamatay tao. Kasi nga, ang namumuno, hindi marunong magdisiplina, hindi nire-respeto. O yan. 'Di ba? So minsan ang sobrang kabaitan ay hindi na rin maganda 'yan. Dapat nga mag-PI ka na rin. Ilabas mo na rin ang galit mo para ang tao rumispeto sa iyo. Katulad dito sa pinagtatrabahoan ko. Grabe dito ang respeto. Ayan. Tuloy. Nako, Tuloy, kung obispo. mayroong napakabait, Pilipino na. Basta matino ang nagpapatupad. Ulit. Iyan po ang nagustuhan ko sa Sa Duterte Duterte. administration. Kahit ako po ay isang obispo, pare, alam niyo naman si Pangulo, pag binanggit ang pare, dumudura. Hindi man ako kasali doon. Ang katwiran ko, hindi naman lahat. Hindi ako kasali doon. Binabanggit ng Pangulo, pera si Bishop Perez. Bishop Perez pala Naran ito. po ba kayo? Ba't ako masasali? Kapogi kong ito. No, biro lang po. Pero yun po ang totoo. Nung ako po'y nag-aaral, paborito ko pong guro, Matapang. may katapangan. Basta matapang. Ako'y nakikinig lahat ng kaklase ko. Tama yan. Kahit sa loob ng klase, pagka ang isang guro ay kagalang-galang at matapang, lahat ng estudyante ay makikinig. Pero pag ang isang guro ay nagmamabait-baitan, talaga ang lahat ng mga estudyante ay natutulog. Tutulog-tulugan ka lang. Tama yan. Na-experience ko rin yan eh. Ang guro ay napakabait. Naglalaro yung mga klase ko. Hindi nakikinig. Walang matutunan. Tama yan. Nakuha niyo po bang ibig kong sabihin? Sigurado, ang mabait, ang pinsang buo, katangahan. Nakawan. Ay, Magnanakaw. sabi mo nga sa katabi mo, pinsang buo ng mabait, Pinsang buo ng mabait. katangahan. Katanghan at magnanakaw. Ako po ay isang professor din by profession. Isa po ako sa kinatatakutan ng mga estudyante. Pag ako po'y naglalakad sa koridor, nauubos ang estudyante. Pag pumasok ako sa pintuan, tahimik para mga pinigpit na luya ang mga bata. Pero isa lang ang aking sinisigurado,
may matututunan ang mga bata sa akin. Tama. Kaya po, ako ay kinatatakutan pero pinakamamahal ng mga estudyante. Naran po kayo. Naran po kayo. Tingnan nyo dito sa pamamahala ni BBM. Ang mga tao hindi natatakot sa kanya. Hindi nagre-respeto sa kanya. Kasi nga, weak leader nga siya. Hindi nga niya kayang mamuno. Nagmamabait-baitan siya. Tingnan mo. Pati pag nanakaw kasama pa siya. Dapat kasi, hindi siya maging sunod-sunuran doon sa kanyang pinsan. Siya yung presidente, dapat siya yung matapang, saan siya ang pinakapuno, siya yung kinatatakutan, hindi yung natatakot sila, kundi yung tamang takot na susundin siya kung ano ang dapat niyang gusto na maituwid ang Pilipinas. Yun dapat. Walang takot ng mga tao sa kanya Walang takot yung mga senador, walang takot yung mga kongresista sa kanya, walang takot yung house speaker niya sa kanya, walang respeto. Hindi katulad unlike kay Tatay Duterte, kay Tatay Digong, na sobrang respetado talaga siya ng mga kabinete niya. Kitang-kita naman 'di ba? Pagka sinabi niya kasi, ginagawa niya na talaga. Itong si Bangag kasi, magsasalita siya ngayon, pero gagawin niya rin kabaliktaran. Hindi niya ginagawa kung ano yung sinasabi niya na gusto ko ito, hindi ko ito pipirmahan, pero pipirmahan niya. Katulad ngayon yung sa sex education ng mga bata na yan. Sabi niya, ayaw niya, it's abhorrent. Tingnan natin. Kasi malaki ang bayad dyan. Baka mamaya, pipirmahan niya rin yan. Makinig muna tayo. Ako'y nangangarap na ang Duterte mabalik. Yung mga hindi pumalakpak, bahala kayo. Naran po kayo. Pansinin nyo, noong panahon niya na nakaupo, mga politiko'y takot na takot. Bumalik na. Narinig na natin yan kanina. Diba tama? Pagka ang isang pinuno o isang leader ay matapang, lahat ay magre-respeto. Matapang, pero sa tamang tapang. Hindi nagtatapang-tapangan. Hindi tapang na mali ang sinusundan. Tapang na tinatama ang mga mali. Na-gets nyo kung anong ibig kong sabihin. Kaya, dapat ang ilagay natin na presidente ay respetado ng buong bansa, ng ibang bansa, at respetado ng Filipino people, matapang, matatag, may panindigan. Yun ang dapat at higit sa lahat, mahal ang Pilipino. Mahal ang mga tao sa Pilipinas, may puso, hindi bulsa ang pinupuno. Na-gets nyo?